Kumusta, kaibigan? Ngayong araw may isang kwento akong ihahatid sa iyo. Isang kwentong totoo. Isang kwento ng sakripisyo, pagtitiis at pag-asa. Ito ang kwento ni Aling Nida, isang inang OFW na sa kabila ng lahat ng hirap sa ibang bansa ay nakauwi rin sa tamang panahon. Hindi ito kwento ng yaman. Hindi ito kwento ng tagumpay sa material. Ito ay kwento ng isang pusong nanatiling tapat at isang pamilya na muling binuo. Si Aling Nida ay isang simpleng may bahay mula Tarlac. May dalawang anak, si Miguel na 8 taon gulang at si Mariel na 5. Ang asawa niyang si Rolando ay isang mason, isang trabahong hindi palaging may kita. Isang gabi habang naghuhugas siya ng pinggan, biglang nawalan ng kuryente. Nang silipin niya ang pitaka nila, 50 piso na lang ang laman. Kasabay nito, umuubo si Mariel at si Miguel naman ay umiiyak dahil wala siyang dalang proyekto sa eskwela kinabukasan. Sa gitna ng dilim at katahimikan ng bahay, napaluha si Nida. At doon siya nagpasya na magtrabaho sa ibang bansa bilang domestic helper. Hindi naging madali ang proseso. Kumuha siya ng loan para sa placement fee at ipinagbili ang alahas na bigay ng kanyang ina. At sa huling linggo bago siya umalis, halos gabi-gabi siyang umiiyak habang yakap-yakap ang mga anak. Dumating si Nida sa Saudi Arabia. Unang beses niyang makakita ng desyerto. Mainit sa umaga, malamig sa gabi, at tahimik ibang-iba sa iniwan niyang tahanan. Siya ay isang kasambahay sa isang mayamang pamilya. Araw-araw 16 na oras ang trabaho. Walang day off, minsan isang beses lang pinapakain. Pero tiniis niya ang lahat para sa pamilya. Ang unang padala niya ay 5,000. Pambili ng gamot, bayad sa utang, at konting regalo para sa mga bata. Taon ang lumipas. Naging teenager si Miguel. Si Mariel ay marunong nang magsayaw. Sa bawat birthday, graduation at Pasko ay wala siya. Ang mga larawang pinapadala sa kanya ay palaging may ngiti. Pero may kulang. Tuwing makakatanggap siya ng sulat, binabasa niya ito paulit-ulit bago matulog. Isang araw si Miguel ay hindi na sumasagot sa tawag. Si Mariel ay palaging abala. At si Rolando tila lumalayo. Sa mga oras na yon, naramdaman ni Nida ang lungkot na mas malalim pa sa disyerto. Pero hindi siya sumuko. Isang gabi habang nagpupunas siya ng bintana, tumawag si Miguel. Si Papa nasa ospital, inatake sa puso. Biglang napaupo si Nida. Kinabahan, natulala. Hindi niya alam kung ano ang uunahin, ang trabaho, ang natitirang kontrata o ang pamilya. Maya-maya, tumawag si Mariel. Baka ito na yung panahon. Umuwi ka na. Tahimik si Nida sa kabilang linya. Naramdaman niyang bumigat ang dibdib niya. Hindi siya nagdalawang isip. Nagpaalam siya sa kanyang amo. Bumili ng tiket gamit ang natitirang ipon. At pagkatapos ng 17 taon, umuwi siya sa Pilipinas. Habang nasa eroplano, hindi siya makatulog. Inaalala niya kung may babati pa ba sa kanya, kung matatanggap pa siya ng mga anak niya, kung may lugar pa siya sa tahanang minsan niyang iniwan. Pagbaba niya sa NAIA, agad siyang lumapit sa arrival gate. At doon nakita niya si Miguel, si Mariel at si Rolando, naka-wheelchair pero nakangiti. Lumapit si Miguel at yumakap sa kanya. Salamat, kahit huli nandito ka pa rin. Si Mariel ay humawak sa kanyang kamay. Ang tagal kitang hinintay. At si Rolando kahit mahina na ang katawan ay nagsabing, hindi ko man maintindihan noon ang desisyon mo. Ngayon alam ko na. Salamat, Nida. Si Aling Nida ngayon ay hindi na OFW. Sa tulong ng mga anak niya, nagtayo sila ng maliit na karinderya sa tabi ng eskwelahan. Araw-araw na siyang nag-aalmusal kasama si Rolando. Si Miguel ay isa ng guro. Si Mariel ay nagtatrabaho sa munisipyo. Minsan habang nakaupo siya sa beranda, pinagmamasdan niya ang langit at tahimik na sinasabi sa sarili, uuwi ako at babawi. At oo, sa awa ng Diyos nakauwi ako. Sa tamang panahon. Kaibigan, hindi mo kailangang maging bayani para magsakripisyo. Minsan sapat na ang puso mong handang magtiis alang-alang sa mga mahal mo sa buhay. Kaya kung ikaw ay nasa malayo o may minamahal kang nasa ibang bansa, huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil darating din ang tamang panahon. Panahon ng pagbabalik. Panahon ng pagkabuo. Panahon ng muling pagtawa, pagmamahalan at pagyakap. Ako po si Nestor Salazar at mula sa puso, maraming salamat sa pakikinig sa kwento ni Aling Nida. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, pakisama mo kami sa misyon naming maghatid ng pag-asa. I-like mo ang video, i-comment ang darating din ang panahon ko, at i-share ito sa mga OFW na kailangan ng inspirasyon. Huwag kalimutang i-follow ang page para sa mas marami pang kwentong may puso, may aral at may pag-asa. Hanggang sa muli, kaibigan. Hanggang sa susunod nating kwento, dito lang sa mga kwento ng buhay.